Manhid, tanging ingay ng bangaw ang aking naririnig. Matigas, malamig, masangsang at malagkit. Marahan ko muling iminulat ang aking mga mata. Inilibot ko ang aking paningin. Sa kisame, sa dingding at sa sahig. Nagkalat ang mga hibla ng buhok. Buhok na galing sa akin. Nagkalat ang dugo. Dugo na nagmula mismo sa akin. Ang sarili kong dugo. May ugong akong naririnig. Mga bangaw, ngunit wala naman akong nakikita. Pero alam kong ingay na likha iyon ng naturang insekto. Humigpit lalo ang pagkakayakap ko sa aking kanang paa. Putol na paa. Niyapos ko ito ng mahigpit na mahigpit. At saka ako umiyak muli. Ano na ang gagawin ko? Magkalistas man ako sa kamay ni Uncle Joey. Kailangan ko namang harapin ang katotohanan ng pilay na ako. Pipi pa. Walang kanang paa at walang dila. I am disabled. Si Nana, malamang na nag-aalala na yun sa akin at hinahanap na ako. Nana, tulungan mo po ako. Sa buong sandali ng aking pag-isa, wala akong ibang ginawa kundi ang umiyak at humagulhol. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pakiramdam ko'y pinanghihinaan na ako ng loob. Wala na akong takas. Maya-maya'y napahinto ako nang may marinig akong tinig. Bumaling ako sa pinto ng banyo bago muling bumaling sa aking kanang binti. Tinitiis kong pilit ang sakit na aking nararamdaman. Namapa ako at gumapang na animoy isang sundalong nasa gyera na takot matamaan ng bala. Sa tulong ng mga hiblang buhok na nagkalat sa sahig, madali kong narating sa pintuan. Habang palapit ako ng palapit sa may pintuan, mas lalo kong naririnig ang tinig ng babae. Pero malabo yun dahil kulob ang boses nito. Kaya namang buong lakas pa akong gumapang palabas ng pintuan hanggang sa marinig ko na ang usapan. Hindi mo pa rin itinatapon? Tanong ng babae. Sino ang babaeng ito? Pamilyar sa akin ang boses na aking naririnig. Natutulog lang siya. Bakit ko siya itatapon? Malamig ang tinig ni Uncle Joey at animoy napakabait niyang tao. Narinig ko ang banayad na paghakbang ng babae. Joey, patay na siya. Pamilyar talaga sa akin ang boses na iyon. Hindi ko lang maalala dahil marami itong katulad. Humikbi si Uncle Joey. Dinig ko. Hindi pa siya patay. Pumipiyok na ang boses niya. No one could survive that. Naubusan siya ng dugo. Bata pa siya. Hindi kakayanin ng katawan niya ang, hindi pa siya patay. Napahugulhol si Uncle Joey. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ko siyang nagkaganon. Humugot ako ng pwersa upang makaabante pa mula sa aking pwesto. Patuloy akong gumapang. Nang makahanap ako ng magandang lugar, pilit akong sumilip upang tanawin kung sino ang babaeng kausap ni Uncle Joey. Ngunit sadya itong mailap dahil sa pagkakataong iyon. Nakatalikod ito sa akin at nakayakap kay Uncle Joey. Hindi ko ito gaanong maaninag dahil madilim. Natatakpan ito ang liwanag na nagmumula sa kandila. Nakasuot ito ng malapad na black cowboy hat at natatabingan ng buhok ang mukha nito. Sino ba ang babaeng ito? Kasintahan ni Uncle Joey. Sabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali sa hinala kung may iba siyang babae. But that's not important now. Kahit naman mahuli ko siya sakto, baliwala na rin sa akin iyon. Wala na akong nararamdamang pagmamahal sa kanya. Takot na ang nasa akin. Isa siyang baliw at malamang masahol pa ang babaeng ito sa kanya. Kumalas ito sa pagkakayakap kay Uncle at naglapat ang mga labi nila. Shit, sabi ko na nga ba, may relasyon sila. Kumalas ang babae mula sa pagkakahalik sa kanya. Pagkatapos ay hinimas ito ang kanyang buhok. Sinabi ko na kasi sa'yo, wala kang ibang mamahalin kundi ako. Ako lang, Joey. Ako lang. Hindi ako nagkamali. Baliw rin ang babaeng ito. Huwag mo siyang papatayin. Mababa ka sa tinig ni Uncle Joey ang pagmamakaawa. Natahimik ang babae. Maya-maya ay padabog itong humakbang patalikod kay Uncle Joey. Bullshit! Gusto mo ba talagang matulad siya sa mag-ina mo, ah? Biglang kumagabog ang dibdib ko. Nakaramdam ako ng kakaibang takot nang marinig ko ang sinabi ng babae. Anong ibig nitong sabihin? Mabulis itong tinungo ni Uncle Joey upang amoyin. Huwag. Maawa ka. Mahal ko siya. Bakit, Joey? Bakit sa dinami namin ng babae siya pa? Anong meron siya na wala ako? Ano? Ako ang matagal mo nang kasama at hindi siya. Nang gagalait ito sa galit. Napayuko at napahagulhol si Uncle Joey. Mahal din naman kita eh. Sinabi ko naman sa'yo, bigyan mo lang ako ng panahon. Konting oras lang naman ang hinihingi ko. Patay na siya, Joey. Hindi na siya nito pinatapos sa kanyang sasabihin. Nagangat ng ulo si Uncle Joey. Hinawakan siya ng babae sa mukha at hinaplos iyon.
Patay na siya, Joey. Patay na si Mira. Napatras ako sa aking narinig. Napaigtad. Hindi pa siya patay. Mariing hiyaw ni Uncle Joey. Patay na si Mira, Joey. Kagabi pa lang matapos mong putulin ang kanyang paa. Ha? Ano daw? Totoo ba ang narinig ko? Siya ang pumutol ng paa ko. Nagwala si Uncle Joey at humugod ng bangko. At mula sa kanyang likuran ay binato ito. Hindi patay si Mira. Kanina lang pinakain ko pa siya. Tama si Uncle Joey. Hindi pa ako patay. Akala ng babaeng ito patay na ako. Heto nga't nasasaksahin ko pa ang usapan nila. Ang walang yang babaeng ito. Siya pala ang pumutol ng paa. Joey! Isang malakas na sigaw ang pinakawalan nito. Nakakatakot ang tinig na iyon. Samantala si Uncle Joey kinakaninay tila mabangis na hayop. Ngay parang maamong tupa na unti-unting nagbago ang anyo. Napayuko siya sa tinig ng babae. Sinabi ko na sa'yo na ako lang pwede mong mahalin, di ba? Ako lang, Joey. Ako lang. Napakadominante ng boses nito. Pagkatapos ay humugod ito ng malalim na paghinga. Wala ka ng ibang mamahalin. Maliwanag ba? Walang imik si Uncle Joey. Para itong bata na pinapagalitan. Or else matutulad sila sa ginawa ko. Sa pamilya mo at kay Mira. Tama ba ang narinig ko? Ang babaeng ito ang pumatay kay auntie ko at sa pinsan ko. Para akong binuhusan na nagyayelong tubig. Nalilito ako. Ang buong akala ko si Uncle Joey ang pumatay sa kanila. Hindi pala. Ang babaeng ito. Ito ang napaluha ako. Gusto kong bumangon at gumanti. Pero wala akong lakas. Ni hindi ko magawang magsalita. O iuwi ko siya. Si Uncle Joey. Malumahan na ang boses niya. Ano? Singhal ng babae. Ibibiyahe ko siya pa uwi. Hindi mo ba talaga naiintindihan, Joey? Patay na si Mira. Dito mo na lang din siya itago sa bahay na ito. Kasama ng pamilya mo. Ano kung iuwi ko siya? Pinutol mo naman ang dila niya. Hindi na siya makakapagsumbong kahit na kanino. Hindi na siya makakapagsalita. Nanginginig ang tinig ni Uncle Joey habang nagsusumango. Para siyang baliw. Hindi na babaliw na talaga siya. Isa pa, kakain pa kami. Bagya pa siyang napahinto. Kakain kami sa paborito naming tapsihan. Hindi pwede. Hindi niya ako pwedeng uwi ng ganito ang kalagayan ko. Kailangang makonvince ko rin si Uncle Joey. Napatay na nga talaga ako tulad ng sinasabi ng babaeng ito. Saka na lang ako mag-iisip ng paraan kung paano ako makakatakas sa bahay na ito at makakahingi ng tulong. Imbis na lalong magalit, napahalakhak ang babae. Alright, pero ikaw na ang bahala sa kanya. Ikaw na ang bahala sa bangkay niya. Hindi pa nga siya patay. Kanina lang pinakain ko pa siya. Pagpupumilit nito, natatawa na lang ang babae. Okay, let's see. Oh my God, pupunta sila rito. Mabilis akong kumilos at tumikot pabalik. Gumapang ako. Hindi ako pwedeng makita ng babaeng ito. Pihadong papatay niya ako kapag nagkataon. Kailangang makapagtago ako. Narinig ko ang kanilang paghakbang. Papalapit ng papalapit. Bilis pa, Mira. Bilis. Buong lakas akong gumapang. Hayan na sila at papalapit na. Mira, bilis pa. Kapang Mira, bilis pa. Malapit na sila. Nang marating ko ang pinto ng banyo, lumingon ako sa kanan. Dead end. Pader lang ang nandun at walang daan. Lumingon ako sa kaliwa. May maliit na lababo. Sa ilalim nito ay may cabinet na butas-butas. Haya na sila. Malapit na. Sa harapan ko ang pintuan papasok sa loob ng banyo. Sa kaliwa ko naman ay ang maliit na cabinet sa ilalim ng lababo. Saan? Saan ako pupunta? Malapit na sila sa tapat ng banyo. Mabilis na hubakbang papasok ng banyo ang babae. Nakikita ko ang bawat kilos nila dahil nakasilip ako sa isang butas. Nandito ako ngayon sa maliit na cabinet sa ilalim ng lababo. Natagpuan ko na lamang dito ang aking sarili. Nangangatog at takot na takot. Joey! Sigaw ng babae. Itong si Uncle Joey naman ay papasok pa lang sa loob nang bigla siyang mapahinto. Kitang-kita ko siya mula sa maliit na botas kung saan ako nakasilip. Joey, nasaan si Mira? Tanong ng babae na nasa loob na ng banyo. Natutob ko ang sarili kong bibig nang marahan akong nilingon ni Uncle Joey. Imposibleng makita niya ako mula sa kanyang kinatatayuan. Madilim rito sa pwesto ko. Hindi pwede. Napayuko na lang ako. Napakalakas ng kabog ng dibdib ko. Katahimikan. Iniangat ko ang aking ulo ng marahan. Sumilip muli ako sa butas. Napaigtad ako sa aking nakita. Si Uncle Joey nakatingin siya rito. Humakbang siya palapit sa pinagtataguan ko. Naririnig ko ang mga mayawag niya papalapit sa akin. Napapikit ako sa takot. Halos mapahikbi ako. Katahimikan. Marahan kong minulat ang aking mga mata. Nangangatog ako. Muli akong sumilip kahit naiiyak na ako.
Kahit natatakot ako sa maaari kong makita. Shucks, ano itong nakikita ko? My God, malikot, gumagalaw, namumula. Mga mata ni Uncle Joey. Sinilip niya ako rin. Napaatras ako kahit alam kong wala na akong maatrasan pa. Labis ang takot na nararamdaman ko. Halos hindi na ako makahinga. Hindi ko na napigilang mapatili at mapasigaw, subalit walang boses na lumabas. Wala akong nagawa kundi takpan ang mga mata ko. Joey, tinig muli nung babae. Naramdaman kong nagliwanag. Yari, lagot na. Papatayin ako ng babaeng yun. Ngunit nang imulat ko ang aking mga mata, wala na si Uncle Joey. Pumasok na siya sa loob ng banyo. Bakit? Hindi niya ba ako nakita? Dahil dito'y sandali akong nakahinga ng maluwag. Joey, nasaan siya? Tanong muli nito. Nandyan lang siya sa bathtub. Tugon niya. Walang laman itong bathtub kundi tubig. Dugo ang tubig. Lumakad si Uncle Joey palapit sa bathtub. Rinig ko ang yabag niya na sinundan naman ng lagaslas ng tubig. Heto siya Tila may iningat siyang bagay mula sa tubig na nasa bathtub. What? Paanong heto ako? Wala dyan. Nababaliw na nga ang mga ito. Linisan mo muna siya bago mo siya ibiyahe pa uwi. Utos ng babae. Naanimo isang laruan lamang ang pinag-uusapan nila. Paano ang binti niya? Putol. Tanong ni Uncle Joey. Ano ba ang pinagsasasabi ng dalawang ito? Don't worry. Bumili ako ng packing tape kanina nang mamili ako sa bayan. Kunin mo na habang nililinis ko ito. Pagkasabi ni Uncle Joey, narinig kong humakbang palabas ang babae. Nakita ko rin itong lumabas. Samantala doon ko na sinamantala ang pagkakataon. Gumapang ako palapit sa pinto at sumilip. Doon ako napaluha. Nakita kong nililinisan ni Uncle Joey ang katawan ng isang babae. Naistatwa ako. Napatanganan lamang ako at napatulala. Sa likuran ko'y narinig ko naman ang yabang ng babae. Ako mang magtatago na sana ako nang pamansin kong nilampasan lang niya ako. Napansin ko ang suot niyang sapatos. Iyon ang red doll shoes na regalo sa akin ni Nana. Lumapit ito kay Uncle Joey. O heto, i-tape mo na lang ang binti niyan tapos itago mo na lang sa suot niyang jeans. Ngunit bago yung tanggapin ni Uncle Joey, kinuha muna nito ang isang putol na paa. Humagikik naman yung babae at iiling-iling habang pinagmamasdan ang ginagawa ni Uncle Joey. Tumingin siya ng matalim sa babae. Hindi pa siya patay. Hindi pa. Pagkatapos nga noon ay binalutan na nila ng packing tape ang binti ng babae na para bang kable lang iyong naputol. Sinuotan ng jeans, sinuklayan ng buhok at sinuotan ng itim na jacket. Pagkuha na ipinasa na ito ni Uncle Joey sa kanyang likod na para bang natutulog lang. Wait, pag-awat ng babae, may kulang pa. Tinanggal ng babae ang suot nitong sapatos, ang red shoes ko. Ang isa ay sinuksok nito sa dibdib ng bangkay at ang isa naman ay tinupi nito ng 2 beses at isinuksok naman sa bibig nito. Teka, katawan ko ang bangkay na iyon. Patay na ako. Akin ang katawan na buhat ni Uncle Joey. Iyong ugong, naririnig ko pa rin. Iyong mga bangaw, kitang-kita kong umaaligid sa aking tainga, sa aking bangkay. Patay na ako. Pero ang tainga ko, responsive pa rin sa kabila ng aking sinapit. Paano nangyari iyon? Ngayon, paano ko ito tatanggapin? Hindi ako makapaniwala. Ang babaeng ito, kasama na pala ni Uncle Joey ng gabing pukpukin niya ako at nawala ng malay. Ang babaeng ito ang pumatay sa akin. Ang babaeng ito, pamilyar sa akin ang pananamit niya. Ngayon ko lang siya napagmasdan ng gusto. Ang pananamit nito, ang boses nito. Humalik siya sa noon ng aking bangkay na buhat ni Uncle Joey. Doon lang ako nang karoon ng pagkakataong pagmasdan ng mukha niya. Jesus, gulat na gulat ako sa aking nakita. Hindi maaari. Paanong? Bakit? Totoo ba ito? Janice, bakit gising ka pa? Madaling araw na. Tanong ko kay Janice habang tigalgal pa rin kami ni Adela sa pagsulpot nito mula sa pintuan ng kwarto. Mami, binangungot ako. Sabay kusot sa kanyang mga mata. Nagkatinginan kami ni Adela. Pagkuhan ay marahan akong lumapit sa kanya. Nangangatog ako. Janice, anong napanaginipan mo? Come here. Yumakap siya sa akin. Napanaginipan ko si Mira. Kumalas kaagad ako mula sa pagkakayakap sa kanya. Anong napanaginipan mo tungkol kay Mira? Desididong tanong ni Adela. Nakita ko si Mira sa panaginip ko. Tugon ni Janice. Muli kami nagkatinginan ni Adela. Pagkatapos ay bumaling muli ako kay Janice. Saan mo siya nakita? Sa panaginip ko. Sinisilip ko siya. Halos hindi siya makapagsalita. Nasa loob siya ng isang malawak na banyo. Nakaupo siya sa bathtub. Anong ginagawa niya sa bathtub? Naliligo ba siya? Si Adela. Umiling si Janice. Tuguan po siya. Tapos,
Bigla akong kinabahan. Tapos ano? Tapos nakita niya akong sinisilip ko siya. Baka sa mukha niya ang takot. Hinawakan ko ang kamay ni Janice. Napakalamig. Alam mo ba kung sa lugar na yun ha? Humiling muli ang anak ko. Nagkatinginan muli kami ni Adela. Pumaling siya sa anak ko. Anong ginawa mo nang makita mo nakatingin siya sa'yo? Natakot ako. Kaya isinan ako ng malakas yung pinto ng banyo. Naluluha na siya. Agad ko siyang niyakap. Tsahana. Janice, ano sa tingin mo ang ginagawa niya sa loob ng bantam? Muling tanong ni Adela. Iniangat ni Janice ang mukha niya. Para siyang may kinakalas na kadena sa kanyang katawan. Ako naman ang nagtanong. Pagkatapos, Janice, ano ang nangyari? Hinaplos ko ang mukha niya. Ramdam na ramdam ko ang kanyang panginginig. Pagkatapos nakita ko uli siya. Halata ang takot sa tinig niya. Saan? Magkapanamay namang tanong namin ni Adela. Nanginginig niyang inangat ang kanyang kanang kamay. Hayun noon, sa likod.